Fans, ito na nga ha, congratulations kasi parang dalawang international events ang gustong salihan, no, ni Pops Alden, mga kasambres, maliban dun sa kanyang Tokyo Olympics goal na sumali dun sa kanilang hindi ko alam kung triathlon or marathon, mga kasambres, ang kanyang sasalihan. Pero ito ha, meron na naman siyang in-Instagram story na parang binabalak niya na mag-join mga kasambres sa Tour de France. So sabi niya dito, nasa archives ni Alden Richards, wow, just wow, this is huge. This man amazes every time. With the grind, with his vision, with his goals, with his heart, and I believe that he goes for greater heights in all things that he does. I believe he can. I believe in him. So to the world and beyond, one pedal at a time. Alden Richards. So naka-hashtag po dito ay Cyclist Alden, tapos Tour de France, mga sus. So napakasikat itong Tour de France. Parang itong halo-halo itong Paralympics, may swimming, may cycling, may running, all in one na siya, mga kasombreros. So talagang palakasan ng stamina ito kapag ikaw po ay sumali dito, kasi hindi ka tatagal kung hindi malakas ang stamina. So tapos ito, congratulations ulit, no, kay Pops Alden, kasi kahapon or nung Sunday yata ito na yung pagtakbo nila. Congratulations, takbo para sa kalikasan Fire Run 2025. Ginanap ito sa Quirino Grandstand sa Manila noong May 4. So kinongratulate ang team ni na Alden sa very organized, no, yung kanilang ginagawang ito, lalong-lalo po si Sir Alden. And hindi nakakapagtatakang marami ang sumusuporta sa kanya, lalong-lalo na yung mga advocacies niya. May purpose kasi. May purpose yung ginagawa niya, no? Hindi siya yung hindi siya yung kumbaga parang ginagawa niya lang para maging famous or para tangkilikin pa ng tao. It's the sense of purpose, yung behind ng yung the purpose behind why he's doing this, why he's doing that. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, mga kasombreros. And another congratulations kasi yung kanyang Oxycure, parang meron na naman silang promo, mga kasombreros, na gaganapin sa May 11 to 12. Hindi ko alam kung kasi ang sabi dito is Shopee something super is coming. Get ready for your clearest summer yet. Save the date, May 11 to 12, kasi 12 is election day. Tapos ang 11 naman is yung pagtakbo niya. Hindi ko lang kung yung Oxycure ay magiging parte ng kanilang fun run, mga kasombreros, pero abangan natin yan. And then ito, Instagram store niya, bago yung kay Ma'am Catherine, mga kasombreros. Instagram store ni Pops Alden, sobrang lalim, no? Siyempre, inuunan talagang Word of God, mga kasombreros. Psalms 42 verse 11, sabi niya dito, why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Psalms 42:11. Amen and amen, Pops Alden. And then sabi niya dito, may isa siyang daily reflection na quote, mga kasombreros, or quotation. Sabi niya, empty your cup in order to fill it again. True. So pero ito ay biblical verse din po, mga kasombreros. Tama yon, kasi kunwari may habit ka na old na luma, tapos hindi mo yun tatanggalin, hindi mo siya i-empty, hindi ka makakapag-put or makakagawa ng another habit na kumaga pa mas maganda, mas beneficial, mas productive, greater kaysa dun, at saka better dun sa una mong ginawa previously. So ganun, mga kasombreros, no, very intelligent at very kumaga pa talagang maalam ito si Pops Alden, mga kasombreros. And then ito, kinongratulate niya si Marlene Capones, kasi parang na-encourage ni Pops Alden si Sir Marlene Capones na kung isipin mo ay trainer na rin ito, no, coach na rin ito, mga kasombreros, pag-gym, kasi nga sila ni Sir Mauro Lumba ay gym coach niya, mga kasombreros. So new chapter unlocked, officially entering my biking era. sabi ni Marlene Capones. And parang nilike ito ni Sir Alden at saka ni Story, mga kasombreros. So si Maisy Quijada, and then si Velum, parang part ng Davao, mga kasombreros, sa kanang biking institute. And then ito, no, ang kulit ito, yung kanang parang cycling outfit yata ito, yung kanyang brand ay DMT, cycling since
1978, tapos ang kanyang brand is Pogi na Pogi, tapos naka-possessive for mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine, hindi ko ito naisali kahapon. Meron silang contestant sa Pilipinas Got Talent na parang sa una, nakukulitan ka na may inis ka kasi sabi niya dito, ang dami niyang in-intro. Sabi niya 17 years na siyang sumasayaw, no, si Papin Seth, ito mga kasambreros. 17 years na siyang sumasayaw, no, naging choreographer, tapos sumasali sa mga freestyle, naging judge na rin, no, tapos sumasali na rin at nanalo sa mga battles dito sa Pilipinas, tapos ilang beses na siyang nanalo mga kasambreros. And then last year ay naging first runner-up siya sa Singapore mga kasambreros. Tapos ang ginawa niya dito sa una, hindi siya gumalaw, no, kasi nga yung tugtog niya, The Man Who Can't Be Moved. So nagtaka yung mga audience, parang tuod lang siya na hindi gumagalaw mga kasus, parang manikin lang. Tapos napamura si Ma'am Uge nung sa comment time na so tapos sabi naman niya, pero magaling siya sumayaw, no, ang galing niya mga kasambreros. Pero sabi dito, too late na, no, parang huli ng lahat kasi sinayang yung 2 minutes na buhay niya nung sabi ni Ma'am Catherine, I love your confidence na maging YOLO lang, no, enjoy lang sa ginagawa. Tapos reminder daw about na uwi tayo ngayon na importante ay to live your life na enjoy ka, no, to the fullest. And just like si Seth mga kasambreros. Pero nga, no, parang sabi niya, pero sige, no, 2 minutes niyang buhay namin yon. Tapos napamura si Ma'am Cat kasi nga ay siguro sa sinayang na 2 minutes, pero binawi naman niya. Sabi naman ni FMG, ano ba talaga kuya, kasi kung ilaban mo yung wala kang ginagawa, so wala talaga. Pero kung yung dance na sobrang lupit niya, ay may laban talaga. Pero he lost his chance, sabi ni Sir FMG. And sabi nga ni Uge, it was too late, no, parang huli na. Kasi yung una niyang pinresenta, yun ang mas credited mga kasambreros at tinatanggap nila. So yun, pero sabi ni Ma'am Uge ay pakamay naman, no, grabe ang galing mo, sabing ganon. So galing nang ma-judge, no, kasi talagang parang kiss, kick and kiss, no, kiss, pinupuri, tapos kick yung negative na side na dapat i-improve, tapos kiss ulit kasi positive na ulit. So positive, negative, positive. So ganun po actually, nasa training parang siya, part ng training actually ng mga kasambreros nung kami po ay nagkakaroon ng leadership training. Talagang naisingit ko yun. Ayun. So, that is it for the meantime sa ating Cat Den updates mga kasambreros. Sana po ay pangyan po natin ng Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, May Buhay sa Anak. 1 John 5:12, He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Very simple mga kasambreros, may buhay sa anak. So anak referring to Jesus Christ. So may buhay kung tayo po ay nananampalataya kay Lord Jesus Christ. So walang buhay, sinasabi dito, klarong-klaro kapag wala si Jesus Christ sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating puso't isipan. And yung book ng 1 John mga kasambreros ay sinulat ni Apostle John sa likely or according sa Bible scholars ay sinulat niya para sa mga church sa Ephesus mga kasambreros or sa mga believers na taga Ephesus. So this letter was primarily written to edify these readers in the church in the truth of Christ. So para palakasin, no, ang mga manampalataya, ang mga followers ni Jesus Christ or yung mga mambabasa ng kanyang liham doon sa mga simbahan mga kasambreros. So at that time, there were heretical teachings that were gaining popularity. John writes to correct these beliefs and point the church back to the life of Christ. So meron kasi mga nagtuturo ng maling mga katuruan, mga false teachers mga kasambreros na parang parang naging popular pa, naging kapanipaniwala pa sa harapan at sa isipan ng mga taga-Ephesus, ng mga taong sinusulatan ni Apostle John mga kasambreros. That's why he intervened at sumulat siya mga kasambreros itong first John, first book of John. So John writes to correct these beliefs and point out kailangan si Jesus Christ lamang. They were pointed back to Jesus Christ kasi yung paniniwala nila
ay parang natutuon o nalilihis ng landas sa maling katuruan, sa maling mga paniniwala mga customers and maling faith. So sa 1 John chapter 5, we are nearing the end of the letter and we see John return to emphasizing the importance of love in the Christian life. So throughout nire-assure dito ni Apostle John na yung mga mambabasa ay saan ba nakalagay ang inyong tiwala? Saan ba kayo naniniwala na may buhay? Sa gantong Diyos ba? Sa gantong Diyos? Hindi ba sa anak ng Diyos, na makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa? So, ganun ang gusto niyang iparating dito sa mga followers na naglilihis ng landas at paniniwala. So, now it leads to confidence and assurance in God's salvation. Followers of Jesus will be able to stand strong against the temptations of the world. So kapag na-draw back tayo sa paniniwalang si Jesus Christ lamang, ay nagkakaroon tayo ng reassurance at nagkakaroon tayo ng strong foundation of faith at kaya nating harapin anumang hamon ng buhay. And John is saying, sasabi niya dito na Jesus is the way to find life. And remember, sa time ng mga false teachers, nagki-claim ng mga eternal life ay natatagpuan daw kahit saan yung elsewhere yung buhay na walang hanggan. And John is reminding his readers that life is found in Jesus Christ alone. Kasi John 14:6, alam natin, I am the way. Jesus Christ saying this, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So meaning, walang ibang pangalang dapat paniwalaan, dapat sambahin, at dapat maging daan patungo sa langit, patungo sa kay God the Father, mga listeners, except sa pangalan ni Jesus Christ, because siya lang napako sa krus. As simple as that, mga listeners. And He is the only Son, begotten Son of the living God, sent to this world to save us give us redemption, mga sombreros. As simple as, kasi maraming naman, ito yung siyang daan, siya yung makakatulong, siya yung resurrection in the life. Sa kanya ang buhay, sa kanya matatagpuan ang buhay, makakapunta tayo sa langit kapag sinamba natin siya. Kapag hindi siya ang Jesus Christ na taga Nazareth, na isinilang sa Bethlehem, hindi pinako sa krus, sa ikatlong araw na buhay muli, hindi siya ang dapat paniwalaan. Okay? There is only one that is above every name on this planet, and even under the planet, and even in the universe. That is the name of the Lord Jesus Christ. So, Jesus is making an exclusive statement. He is the way to eternal life. So, nag-echo ito, si Apostle John ay ina-echo ito na reminding tayo na mga mambabasa at mananampalataya ng present generation na buhay sa mundong ito na only Jesus Christ at wala ng iba, mga kasombreros, kasi baka malis tayo ng landas and maniwala tayo sa mga sabi-sabi at mga false teachers. So this is the consistent message throughout the New Testament. Jesus and Jesus alone is what you need for eternal life. There is salvation in no one else, and there's nothing else you need in addition to Jesus. So wag mo nang dagdagan at saka bawasan kay Jesus Christ na wala nang iba, mga customers. Kung meron kang kapitbahay na Jesus ang pangalan, pero hindi siya yung napako sa krus, kasi si Jesus Christ ngayon ay seated at the right hand of the throne of God in heaven, ay hindi po siya, and hindi na po siya nagkatawang tao ngayon. He is spirit and He will be alive forever, supreme forever, everlasting, and then yung kanyang throne of righteousness, holiness, justice, and righteousness ay hindi matatapos, mga kasombreros. Maaring mag-claim ang ibang tao na ako si Jesucristo, maaring mag-claim at magsisigaw dyan sa lansangan, sa streets na ako si Kristo, pero hindi. So isang malaking hindi. So ang verse na 1 John 5:12 ay nagre-remind sa atin na ang buhay ay matatagpuan lamang kay Jesus Christ. Kung kaya may buhay sa anak. That's the Son, the only begotten Son of the living God. So if we have Jesus, then we have life. If we don't have Jesus, then we don't have life. As simple as that, mga asmbros. Kung parang kung wala kang oxygen, so hindi ka mabubuhay. So kung may oxygen ka, mabubuhay ka. So Jesus Christ is closer than the oxygen that we breathe, mga asmbros. So ngayon ay in-invite ni Jesus Christ na sa isang mayaman, maganda at mas mainam na pamumuhay, and you'll have to die to your old life, and that's not easy. Patayin natin yung ating mga lumang pag-iisip, lumang mga ugali, mga kasambreros, and
isuot natin ang bagong tayo, no, na mga pinili at saka tinubos ni Kristo, mga kasembreros. Hindi ito madaling proseso, yes, but everything is possible if we have Jesus Christ in our lives, because sometimes one of the greatest agenda of God is to make things impossible into possible so that people might believe. Kasi, paano gawa? Kasi because of God. Alright? Sin po, mga sombreros. Sinama po in the meantime, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time po, mga sombreros. Yan pa, alam po.